Gilas Bigs natin makukumpleto na nga dahil tapos na ang PBA Finals. Junmar, AG Edo, Japet Aguilar, sila ang aasahan natin sa loob ng paint. Mga players na pang center talaga ang size, yung nasa 6'10 average ang haba. At kung hindi lang sana injured si Kai, meron tayong isang 7'3 na magagamit sa loob ng paint. Pero yun nga, nasa recovery stage pa nga si Kai kaya hindi ito makakapaglaro sa FIBA Asia Cup para sa Gilas team. Junmar, CG Perez at Calvin Oftana ready na ngang sumabak para sa Gilas at makakalaban ng Gilas ang team ng Macau Black Bears bago sila lumipad patungong Jeddah para sa FIBA Asia Cup. Tinignan natin ang lineup ng New Zealand at dating kakampi ni Kai sa Adelaide 36ers na si Mojave King maglalaro para sa kanyang bansa na New Zealand at nakita natin marami ang napalitan na mga players sa lineup ng New Zealand. Wala sina Tyrell Harrison, ang kanilang 7-footer na sa US naglaro sa NBA Summer League para sa team ng Denver Nuggets. At kung matatandaan natin, nahirapan ang mga bigs na ito sa combo ni Kai Sotto at Junmar Fajardo sa loob ng paint. Pero yun nga, naglaro sa NBA Summer League at nasa US pa rin para makakuha ng NBA contract, kaya naman hindi maglalaro para sa team ng New Zealand. Wala rin ang pangalan ni Corey Webster sa lineup ng New Zealand. Isa sa matindi ang shooting sa 3-point area para sa team ng NZ. Pero yun nga, hindi rin biro ang mga pumalit na mga players kagaya ni Mojave King at nag-improve rin ang laro ng player na ito kagaya ni Kai na kanyang nakasama sa team ng Adelaide 36ers, kaya malakas pa rin ang New Zealand sa FIBA Asia Cup 2025. Ang maganda sa ginawa ni Coach Tim Cone sa Gilas ay yung pagkakaroon ng solid na mga players dahil na rin sa kagaya ngayon hindi na maninibago pa sina Junmar, CG Perez at Calvin Oftana sa Gilas team. Madali silang makakahabol sa ensayo dahil na rin sa kabisado na nila ang galawan ng kanilang kakampi at pagdating naman sa adjustment sa mga plays, madali rin silang makakapag-adjust. Naghihintay naman si Abando ng deal o kontrata abroad at nakita natin na kung hindi nga ito nakahanap ng kontrata overseas ay magpapadraft na siya sa PBA at ang projected na magiging number 1 pick selection. Ito ang magiging senaryo na posibleng magkatotoo kapag walang naging successful na deal sila Kai sa isang overseas league at team. Kung merong isang Kai sa Gilas team ay mas nagiging maganda ang takbo ng laro ng Gilas. Mas magaan ang kanilang trabaho lalong-lalo na sana ngayon dahil nagbabalik na si AG Edo. Pero yun nga ang nangyari dahil sa injury, pinalitan ni AG Edo si Kai, kaya kailangan natin na magtiwala nga rin sa kakayahan ni AG Edo dahil alam natin na gagawin nga ni AG Edo ang lahat ng kanyang makakaya para makapagbigay ng magandang impact sa Gilas team nang sa ganon sila ang lumabas na panalo sa kada laro dito sa FIBA Asia Cup. Chinese Taipei ang unang makakalaban ng Gilas at alam naman natin na naisahan tayo ng Chinese Taipei noong third window ng qualifiers, pero sa nakikita natin hindi makakaulit ang team ng Chinese Taipei kontra sa Gilas team ngayong FIBA Asia Cup dahil sa mas handa si AG Edo. Mas alam na niya kung paano gumalaw ang Gilas ni Coach Tim Cone. Matindi rin ang AG Edo, Junmar, Justin Brownlee, Dwight Ramos, Chris Newsome, kung hindi naman kaya ay CG Perez para sa first 5 option. Nag-iisa lamang si Brandon Gilbert na outstanding talaga ang laro sa loob ng paint para sa team ng Chinese Taipei at kung naselyuhan o nabantayan nila ng husto ang player na ito at nabawasan ang kanyang offensive rebound at putback scores ay Gilas ang makakalamang. Si Brandon Gilbert ang isa sa naging susi kung bakit nanalo ang Chinese Taipei sa third window dahil sa kanyang laro sa loob ng paint at kung napigilan nga siya ng Gilas ay mababawasan rin ang second chances ng Chinese Taipei sa pagpuntos.